Good morning sa ating lahat mga kabayan. Kumusta kayo? So ito, araw ng linggo po mga kabayan. Sa umagang ito medyo nagpakita ang bahagari po mga kabayan. Pero meron ding makapal na kaulapan. Yes, mukhang dumudungaw din ang ulan po mga kabayan. Nakita nyo naman, nakabuta ako kasi kahapon malakas ang ulan dito mga kabayan, no? At mamaya, sigurado mamaya mga kabayan ay uulan din to. So, nakita nyo, no, ay bakit may daladala na naman akong yero ngayon mga kabayan. Nagtaka kayo bakit may daladala akong yero ngayon. Yes, dahil yung yero nung nakaraan po mga kabayan ay syempre tansya-tansya lang yun. 15, more or less 15 pieces yung aming estimate. So bumili kami ng 13 po ata, mga ganun, no? At kinapos tumawag sa amin kagabi si Kuya Jewel. Akala ko kung ano na nangyari mga kabayan. Akala ko emergency na. Gabi tumawag sa amin, no? At yun nga, nag-request ng 2 yero na 12 ang haba at 2 piraso kasi kulang nga po. Sabi ko, okay, tama nga talaga yung estimate po namin mga kabayan na more or less nasa 15 pieces ang magagamit namin na yero. Pero sabi ko pa nga 16, no? 16 pieces na yero ang kailangan para magpasubra na. Pero ang ginawa ko mga kabayan ay nag-adjust muna ako. No, nag-adjust muna ako ng 13, no? Hindi ko na masyadong nasa resibo po mga kabayan. Sabi ko kung kulangin man, no problem. Kasi wala tayong paggagamitan ng yero. Kung kulangin man, bibili na lang ako. So ito nga po mga kabayan, kinulang. At tapansin nyo na plain ito. Walang kulay. Linggo ngayon mga kabayan, halos sarado ang mga hardware. Buti lang sa kaiikot namin ay nakahanap kami. Nakabili kami ng 2 piraso. Yun nga lang, naubusan sila ng may kulay blue. 'Di ba? Kulay blue ang nabili natin. Sabi ko, no problem na. Bili na tayo. At agawaan na lang natin ng paraan. Kasi kailangan na ng karpintero. Bukas ay matitingga ang oras ng karpintero natin. Mag-aantay sa atin. Di pa natin alam kung maaga tayo maka-uwi or maaga tayo makapunta, no? Kaya sabi ko, bilhin na natin, gawa na lang natin ng paraan. Kaya ito, bit ko ngayon. At maraming nag-aalala sa akin mga kabayan. Ito, 2 piraso, mabigat. Para kang nagbigat na rin ng isang sakong 25 kilos na na bigas or kalahating kaba na bigas mga kabayan kasi medyo makapal siya, tapos 12 ang haba, 'di ba? Kaya may kabigatan. Pero Diyos ko mga kabayan, nalaglag ang kalahating mattress ko noong nakaraan. Diyos ko mga kabayan, isang mattress na lang natira. Imbis 2 mattress mga kabayan na nakakabit, isa ang natira. Hanapin ko mamaya kung saan napunta mga kabayan. Baka tinoka na rin ng manok ni Tatay Romy. Super bigat talaga mga kabayan, Diyos ko. Pag uwi ko ng ng bahay, doon ko talaga masyadong naramdaman na sobra ang sakit ng liig ko mga kabayan. Alam mo yun, nanibago siguro or nabigla sa buhat-buhat kong napakabigat na
10 2x2 na 12 ang haba po mga kabayan. O imagine 12 ang haba. Grabe, ang bigat talaga mga kabayan. Pero kinaya ng powers, hindi magkalayo doon sa binuhat ni Kuya Joel. Nakaramdam mga Kuya Joel ng bigat. Ako pa kaya nasanay yung Kuya Joel sa pagbubuhat ng mabibigat. Plus si Kuya Marwin, dinubli niya 20 pieces na 2x2 ang pinasahan ni Marwin. Pinagalitan ko nga mga kabayan, kaya matigas ang ulo. Kubahala ka para wala na bukas. Mamatsin na, tigas ang ulo mga kabayan talaga. Hindi ko napigilan. Bahala ka dyan, sabi ko, tigas ng ulo mo. Ngayon, sa akin mga kabayan, kasi nagmamadali kami, ay tawag nito, paparating yung ulan. Naabutan nga kami talaga ng ambon noon, time na yun. So, nagmamadali na ang lahat, busy ang lahat may ginagawa. Walang lahat na pagod. Kaya sabi ko, sige, magbuhat na rin ako para mabawasan yung akit baba nyo dito sa kabundukan at ako na magbit-bit dyan sa iba. Ay, sabi pa nga ni Kuya Joel, ayaw. Si Bentot, halos nagalit din si Bentot kasi nagbuhat daw ako. Hala, nagreklamo ang lahat mga kabayan. Ganyan sila dito. Pag nagbubuhat ako ng mabigat, pag gumagawa ako, ay umaaray sila. Ayaw nila mga kabayan para ako ditong buti pa dito sa kabundukan, prinsesa ang nila sa akin dito. Ayaw pakilusin, ayaw ng ganito, ganyan. Puro saway, puro pag-aalala. Pero kaya ko naman mga kabayan, huwag kayo mag-alala. At sa lahat ng ating mga manunood, sa ating mga mapagmahal na mga viewers, na nag-aalala sa akin, huwag po kayo mag-alala Okay lang, kaya ko pa. Pag hindi ko kayang buhatin, hindi ko na talaga dalhin. Pero nakatayo pa naman ako. Kahit nanginginig yung mga tuhod ko mga kabayan sa pag-akyat baba dito, pero kinaya ko kasi baka maabutan kami ng ulan. Lalong dudulas. Lalong pahirapan at dudulas ang daanan mga kabayan. Kaya tinodo namin takbuhan. Ako halos dalawang pahinga lang ako mga kabayan. Dalawang pahinga lang talaga ako. Kinaya ko talaga mga kabayan. Ayaw ko nga sana magpahinga kaya lang nagpahinga ako kasi sabi ko baka mabigla naman din yung liig ko. Kaya nung pagdating doon sa bahay ni Tatay Romy, aray, ay halos hindi na makalingon yung yung ulo ko mga kabayan. Kaya Diyos ko, eto tayo ngayon. Maraming salamat po pala sa ating mga mapagmahal na mga sponsors. Shout out po sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Maraming salamat po sa inyo. Hindi kayo napapagod sa akin, mas hindi ako mapapagod sa inyo. Dahil all out yung inyong suporta sa akin, tiwala at pagmamahal, nandito din ako. Patuloy sa pag-akyat baba sa kabundukan na hindi ako magsasawa sa abot ng aking makakaya. Habang nabubuhay, basta kaya, go tayo. So maraming salamat po sa din po sa naging sponsor natin dito sa extension ng ating bahay ni Tatay Romy, na si Dr. Ella Paragna Kagampan, and sa ating silent sponsor, and kay Tita Susan Gico from Alicia Isabela. Maraming salamat po sa inyo. So malapit na dahil wala ako nung Sabado mga kabayan. May lakad kami. Nag-relax kasama si Ate C. Nag-relax po mga kabayan na kahit papaano ay na-overhauling yung ating kaluluwa at medyo malakas-lakas ng konti. Nakalimutan ang pagod, ang ibang bagay, kahit papaano mga kabayan ay nabaling doon sa enjoy lang kasama ang team. Kaya salamat kasama si Ate C. At ito, isang araw lang mga kabayan
ay go na naman po tayo para resume sa ating mission mga kabayan. Yun lang talaga, bihira lang talaga tayo magkaroon ng time para sa pasyal. Unless lang kung may sundo tayong sponsor, yes. Sinundo kasi namin nung nakaraan din si Pops Odi and Mami Hermie from Texas. No, ay nakapahinga din ng isang araw. Sinundo namin sa airport. Dinhanitid namin sa Lingayen. Aray, ito yung mahirap dito mga kabayan. No, kailangan may maniobra muna bago iikot para hindi ka mahulog dyan sa sa butas. Ayan, malapit. Kaya ko na ito mga kabayan. Kaya ko na ito na walang pahinga. Kasi alala naman yung lakad ko at saka hindi naman masyadong mabigat. Sakto-sakto lang. Hindi mabigat, hindi rin magaan. Sakto lang talaga siya mga kabayan. Pero kung 5 piraso to, naku apo, mabigat talaga to. Or 3 piraso. Malapit na. Hinabol talaga namin mga kabayan. Sabi ko, bago sana magkatapusan, no? Pero hindi kakayanin ng bago magkatapusan or first week ng December ay matatapos na ito. Pero at least mga kabayan ay naumpisa na namin, no? And then kahit sabihin natin 1 linggo, kakayanin na natin kasi simple lang naman, no? Simple lang naman. Mayroon lang kasi tayong dinagdag. Pinatibay lang po natin yung mga yung mga poste. Kasi siyempre mabigat to at ilang yero mga kabayan. Hindi pwedeng as is yung poste kung ano yung nakita nyo doon sa extension. Kailangan siyang tibayan, palitan para sigurado. Baka mamaya, siyempre hahangin talaga. Hindi pwedeng walang bagyo, walang ulan. Alam nyo naman yung natin, weather natin dito sa mahal kong Pilipinas ay may mga sakuna. Kaya sabi ko tibayan para sure na hindi lulundo, hindi bibigay. Paano na lang mga kabayan, kundi problema pa natin, no? Sayang yung ginastos natin mga kabayan. Kaya nagpalit, medyo ang nangyari, hindi lang taga medyo, ang nangyari po mga kabayan ay panibago, no? Panibago yung natin, yung ating ginawa dito sa extension. Tamang-tama, mga first week of December pa mga kabayan ay matatapos na. Pati yung kwarto. Kasi mga simple lang naman. Ang importante, matibay, simple at meron na silang kanya-kanyang kwarto. Na wala na silang problema sa mga gamit nila. May naririnig ako baka si Kuya Bentot na naman. Speaking of Kuya Bentot mga kabayan, Diyos ko, nung nakaraan na ako, kawawa talaga. Kaya pala hindi nagpakita sa akin ng 2 araw. Hindi nagpakita sa akin ng 2 araw. Kasi may naramdaman pala. Akala ko busy lang doon sa itaas. Yung pala na lumpo, no? Hindi makatayo-tayo. Trangkaso pala mga kabayan. Buti na lang, pangatlong araw bumaba. At ayun nga, dahan-dahan bumaba dito. Ilang beses nagpahinga bago nakababa. Papunta dito kay Tatay Romy. Kaya ayun, nilutuan ko, iwan ko. Dahil iniwan ko kay Marwin. At hindi ko muna pinaakyat sa itaas kasi sabi ko magpagaling ka muna, delikado. Mamatsay ka, sabi ko. Oh, Diyos ko mga kabayan, no? Kasasabi ko lang, speaking of Kuya Bentot, pero mukhang busy-busyhan na naman na. Kinabahan ako nung nakaraan kasi talagang nanghina at malalim yung mata at mabinat. Pero mukhang siya ang may hawak ng chinso mga kabayan. Ano na naman ginawa niya? Aray.
Itong mahirap mga kabayan kasi hindi ka makayuko ng maayos. Dito manginginig yung iyong mga tuhod sa pagbaba. Yan, tayo ay nandito na. At ang ganda na sa aking nakikita ngayon. Lalong gumanda at lumaki ang bahay ni... Ay, tatay! Diyos ko, sumabit na ako. Ay, apo. Ni Tatay Romy po mga kabayan. Alam niyo po, mas malaki pa yung in-extension kaysa sa bahay na original ni Tatay Romy mga kabayan, no? Mas malaki pa. Mas malawak. Aba, nagkahiga si Tatay Romy. Ayun, mukhang ano ata ito. Mukhang pagod. Ayan. Aray ko. So ayan, nakarating na ako mga kabayan. Ay, nakayanan. Ay, Diyos ko. Nabasag yung ano, nadurog yung bumigat kasi ako lalo. Yung ginawa nilang hagdanan. Bumigkay sa bigat ko. Ayan. Oh. Diyos ko, nabasag. Ginawa nila ng hagdanan dito mga kabayan. Diyos ko, ano nangyari nito? Lasing din ito. Bakit? May hawak-hawak na tirador. Ano nangyari? Ha? Pagod. Napagod. Tulog. So, wag muna natin disurvey mga kabayan kasi masarap. Pagod si Tatay Romy. Siyempre, anticipatean natin kasi kumikilos, tumutulong, pagod. Kaya, sabi ko, tulog pero dumilat ang mata. Adoy! Nagdahan-dahan nga ako sa salita ko. Tapos biglang dumilat yung mata. Bakit may hawak-hawak ka pang tirador? Ha? Akin na. Kayo, nagpakapagod kayo sa kahanap ng mga ibon kasi kahit may ulam, pero gustong-gusto maghanap ng ibon kasi kahit may karning baboy, karning manok, isda, pero talagang kahit mayroon pa sa mga kabayan, naghahanap pa talaga ng ibon para manghuli kasi hinahanap-hanap nila yung lasa at sabaw ng karning ibon. 'Di ba? Kaya ngayon hindi sila nawawala ng ganito. O 'di ba? Kahit natutulog si Tatay Romy, siguro habang natutulog siya, nananaginip siya, nanguhuli ng ibon mga kabayan. Para matigil na po mga kabayan ang panguhuli ng ibon, isa lang ang gagawin natin, no? Para mapigilan ang panguhuli ng ibon mga kabayan. Ito lang po ang dapat nating gawin sa mga taong nanguhuli ng ibon. Ganito kalaki ang bala. Ayan. So, tingin-tingin dyan, no? And then, ibuka to ng konti. Then, may dalawang ibon. Bumangon agad. Takot ka pala matira yung ibon mo tapos naninira kayo ng ibon. Ha? Bugok. Bugok daw. Kawawa ibon. Kawawa ibon? Kawawa. Bugok na to? Tirahin na natin yan. Bugok na pala yan eh. Ay, Diyos ko mga kabayan. So, ayan po mga kabayan. Naibaba natin ang materials. Dagdag yero dito sa extension nila. Mamaya, silipin natin kung ano na nagawa, kung malapit na natapos, or abutin pa kami ng isang taon. Maraming salamat sa ating lahat. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah!
to like, share, and subscribe. La da da da